Sa mundo kung saan mahika ang simbolo ng karangalan, isang natatanging binata ang isinilang. Siya ay si Will Surford, ang bida natin sa kwento, na bagamat di nabiyayaan magkaroon ng magic, ay nagtataglay naman ng pambihirang lakas na kayang lampasan ang mahika. Kung kilala mo nga si Mash ay sigurado ako na makaka-relate ka dito. Bago tayo magsimula, magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Mijin Anime Recap. Sa kaharian ng mahika, sa kagalang-galang na Rigarden Magic Academy. Nagtitipon ng mga salamangkero at salamangkera na may layong paghusayin pa ang kasanayan sa paggamit ng mahika. Si Will na walang kakayahan sa paggamit nito, ay patuloy na sinasagupa ang mga halimaw sa dungeon upang makakuha ng sapat na puntos para makapasa sa naturang eskwelahan. Nagpatuloy siya sa ganitong diskarte na nagdala naman sa kanya sa kinauupuan. Si Edward Servants, ang kanilang guro sa araw na yon ay tinawag ngayon ng binata upang ipakita ang kakayanan sa paglikha ng apoy. Abala sa pagsusulat sa kanyang notebook ay nagulat si Will na agad pumunta sa ibaba. Lumalabas na hindi ito ang unang beses ng pagtawag sa kaparehong gawain. Kabado man siya ngunit nag-umpisang umusal para makalikha ng apoy. Sa kasamaang palad, siya ay muling nabigo na nagresulta para siya ay pagtawanan ng mga kaklase. Samantala nadismaya naman ang guro, na tinuya ang kawalang kakayanan ni Will na magamit ang basic na mahika. Sa ilang sandali pa nagpasiklab naman si Sean Ulster, ang mayabang na kaklase ni Will na pinakita ang paggamit niya ng mahika ng apoy. Mula rito, isang magic circle ang lumabas at tinupok ang apoy na nagsilbing mitya para sa talumpati ng guro. Sa mundong ito mahika ang supremo, mahika ang autoridad, ang kakayanan sa mahika ay ang lakas, ang mga bayani ay salamangkero, at ang respeto ay nakukuha sa kakayanan sa paggamit ng mahika. At habang nakatitig sa binata ay sinabing ang sinumang mahusay sa aklat ngunit di makagamit ng simpleng mahika ay walang karapatan tumuntong sa eskwelahan. At ang hanggal na nangangarap higit sa kakayanan ay dapat nang umalis sa eskwelahan. Sa labasan, nakaabang kay Will si Sean, na kinutya ang pagpunta ng binata sa dungeon para lamang makakuha ng puntos at makapasa. Natawag naman ang kanyang pansin ng isang dalaga na labis ang inis habang tinutungo ang kinaroroonan. Siya si Colette Lawyer na sinabing si Will ay mabait at ginagawa ang makakaya, kaya hindi niya hahayaang tawaran ang kaibigan. Tinawanan ito ni Sean, na habang paalis ay sinabing ang karakter ay hindi magre-resulta ng isang mahusay na salamangkero, lalo na ang maging isang Machiavender. Matapos ito nagpatuloy ang dalawa sa lakad kung saan kinandina ni Colette maging ang pagkutsa ng propesor na si Edward. Ganun pa man, sinabi ni Will na ayos lang yon sapagkat nakakasama naman niya ang isang cute na dalaga at nag-aalala pa sa kanya. Waring kidlat iyong tumama kay Colette na lubos ang palusot para itago ang kilig, na nais pang masiguro na sa kanya lamang lalambing ng ganun ang binata. Humingi ng paumanhin si Will pero bumanat muli nang sabihing cute ka naman talaga, sinasabi ko lang ang totoo. Tubos ang kilig ni Colette na ngayon ay tinulak si Will para maibalik ang composure habang iniisip na anak siya ng isang marangal na pamilya. Mula rito, sabay tumingala ang dalawa sa kalangitan na nagpaalala kay Will sa ganda nito. Sumangayon si Colette at sinabing patuloy na pinuprotektahan ng Machiavender ang tanawing iyon. Dito ay nagkwento si Will sa sinaunang panahon kung saan balot ng dilim ang sangkatauhan, hanggang sa 5 salamangkero ang isinilang na nagpaatras sa puwersa nito at sa pagselyo nila sa kalangitan, liwanag ay nakamta na simbolo ng kapayapaan. Ang Machiavender, ito ang titulo na ipinapasa sa malalakas. Ang pinakamataas sa lahat na ninanais maabot ng sinuman. Napatanong si Colette kay Will kung sa tingin nito ay nakamasid ang Ice Maiden, gamit ang wand na Albus Vina, na sinagot naman ito ng oo at nakaupo nga raw ito sa tabi ng bintana. Mula rito, inabot ni Will ang pangarap na nagpaalala sa kababatang si Elf Arya. Ipinakitang nagkwento si Elf Arya sa librong nabasa tungkol sa araw at buwan na nakalutang sa kalawakan, at sa isang dako ay ang sunset na pinakamagandang tanawin sa lahat, at kung maging Machiavender umano sila ay maaari nila iyong makita. Kung ganon, maging Machiavender tayong dalawa para makita yon. Ang sabi ni Will na nagsilbing daan upang mabuo ang kanilang pangako. Ganun pa man, singtatag ng pangako ang hagupit ng pagsubok para tuparin yon. Dahil sa angking talento at kahusayan sa mahika, agad naging Machiavender si Elf Arya sa edad lamang na 15. Samantala, si Will ay higit pa sa baguhan na walang kakayanan sa mahika.
Sa kabila nito, hindi susuko ang binata na ipinagpapatuloy ang nasimulan, na ayaw tumalikod sa ipinangako. Kaya naman sermon ngayon ang inabot kay Professor Wertner, na di nagustuhan ang pag-solo flight nito sa dungeon na umabot pa sa ikapitong palapag at walang permiso. Dali-daling humingi ng tawad si Will sabay tanong sa puntos na inaasam. Naiinis man pero binigay ng guro ang 2 puntos na katumbas ng Evil Guard na napatay ni Will, na ngayon ay abot kay Elf Arya ang kasiyahan. Matapos ito, nagtanong ang guro kung talagang seryoso ang binata na maging Machiavender, na sumagot naman ng oo. Makinig ka, bago ka makapunta doon kailangan mo munang makapasa dito. Para magawa iyon kailangan mo makakuha ng sapat na puntos mula sa kasulatan, kasanayan sa mahika, at sa praxis. At dahil baldog ka sa mahika, malaking puntos agad ang mawawala. Ang seryosong sabi ni Wertner. Ganun pa man, nagpumilit si Will na kayang isalba ng praxis ang puntos, subalit bago pa makatapos sinabi ng guro na imposible talaga iyon. Kaya bago pa ang Machiavender, alalahanin daw muna nito ang makagraduate lalo pa't bumagsak ito sa mga nakaraang pagsusulit. Nangangahulugang kailangan niya ng 4 na puntos bago ang sunod na linggo. Tito Ditaranta si Will na naghanap sa notebook, kung anong halimaw ang papaslangin sa dungeon na nang marinig ni Wertner, ay binanggit ang tungkol sa Baskerville na halatang naawa. Napayakap na lang si Will sa guro na lubos ang tuwa. Tingid sa kaalaman narinig pala sila ni Sean na balak ngayong unahan si Will na paslangin ang halimaw, para tuluyan na itong bumagsak at mawala sa paaralan. Masiglang tinungo ni Will at familiar na si Kiki ang ika-6 na palapag, habang naalala ang nakaraang pakikipagsagupa sa Baskerville na ikinaprito ng alaga. Sa unahan nila, patuloy ang lakad ni Sean at mga kasama, kung saan napatanong ang isa kung sigurado daw ba si Sean na 3 lamang sila, gayong nasa ika-6 na palapag. Nainis ang mayabang kaya nagpalusot naman ang baklang kasamahan. Nagpatuloy si Sean sa lakad nang sa ilang sandali ay magulat ito sa pagtalsik ng isang kasama, na bumaon sa lupa. Sa paglingon ng isa pang kasama lumitaw ang siluet ng kilabot na halimaw, nagresulta para sumigaw ang bakla. Nang marinig ito, kumaripas ng takbo si Will kung saan nakita naman niya si Sean, na patuloy ang pag-atake sa halimaw. Napagtanto ng binata na isa yung Evil Sentinel, isang malakas na halimaw na katumbas ang 10 puntos. Ipinagtaka ni Will kung bakit umakyat ito sa palapag, gayong dapat ay nasa ibaba pa ito. Mula sa mayabang naging bakla si Sean na patuloy inatake ang halimaw ng flame magic subalit kinakain lamang yun ng halimaw. Nakatunggali ni Will ang sarili na iniisip kung ililigtas niya ang mayabang na kaklase, gayong puro sakit at panghahamak ang ipinaranas nito sa kanya. Nagbigay daan ito para maalala ang mahal niyang Elf Arya na sinabing alam kung alam mo. Ikaw ay mabait at malakas kahit kanino, sabay bigay ng promise goggles. Mula rito maririnig ang sigaw ng lubos na takot sa napantong katapusan, nang mula sa kung saan lumitaw ang isang mandirigma, na sa pagsalag nito sa espada ng halimaw, nabuo ang kislap ng liwanag. Samantala, sumugod si Edward kay Wertner na ipinagbalita ang tungkol sa pagpunta ng grupo ni Sean sa dungeon, kaya kung maaari ay ipadala umano nito ang kanyang familiar doon. Nagtanong si Wertner kung saang palapag at matapos marinig na sa ika-6, ay sinabi nitong di na kailangan pagkat naroon si Will. Pinagana niya ang bola ng kristal, at doon natunghayan ng dalawa ang sagupaan sa pagitan ni Will at ng Evil Sentinel. Maliksi at mahusay sa espada ang binata kaya naging dominante siya sa labanan. Matapos ang ilang serye ng palitan ng pag-atake ay makikita ang pinsala sa halimaw. Ito ay nagpagulat kina Professor Edward at Sean na hindi lubos maisip kung paanong ang hampas lupa ay tinatalo mag-isa ang napakalakas na halimaw, nang walang gamit na mahika. Dito na nagpaliwanag si Professor Wertner na kakaiba nga raw si Will, dahil may pisikal itong lakas na wala ang mga salamangkero, balat na singkunat ng mga duwende, at ang matinding observation skills sa gitna ng labanan. Ang mga karakter na nagsilang sa natatanging mandirigma sa mundo ng mahika. At matapos ng maputol ng binata ang braso ng halimaw ay kinuha niya ang espada nito para sa huling tapatan na natunghayan ng 3. Mula rito ay nagpakawala ng pamalakasang breath attack ang halimaw na sinalag naman ni Will. At sa kanyang pagbuelo ay ipinatama ang matinding slash na tuluyang pumutol sa ulo ng Sentinel. Ito ang tagpo na kapwa di matanggap ni Sean at Edward na napa-walkout na lang. Dahil sa tagumpay na ito, nakuha ni Will ang 10 puntos at may ngiting nilakad ang labas,
na ngayon ay mas ginanahan para tuparin ang ipinangako. Nagsimula ang ikalawang kabanata sa isang flashback 5 taon ang nakalipas kung saan ipinapakita si Will na hinahamak ng buong eskwelahan dahil sa kawalang kakayahan gumamit ng mahika. Ayon sa isa, kasangkapan lang ang binata para mapunta sa eskwelahan si Elfaria. At ngayong magyavander na ang dalaga ay wala na siyang silbi kaya dapat nang mawala sa akademya. Dito na siya sinamahan ni Professor Wertner sa opisina ng punong guro kung saan sinubukan nito ang kanyang kakayahan. Napagtagumpayan nito ni Will na mabilis winasak ang mga spell sa paligid gamit ang espada. At dahil nagawa niyang mapahanga si Caldron, pinahintulutan siya nitong magpatuloy sa Rigarden Magic Academy. Naluha si Will at nagtanong kung may pag-asa siyang makapasa at kung malakas daw ba siya ay maaabot si Elfaria. Sinagot ng punong guro na kung masipag siya at walang pag-alinlangan sa kagustuhan ay maaari umano. Balik sa kasalukuyan, tinalakay ni Wertner kung paano maging isang magyavander. Una rito ang makapasa sa akademya upang makapunta sa tower o ang Upper Institute. Kung saan may 2 paraan para magawa ito. Ang mag-imbento ng mahika at magkaroon ng 7,200 na credits. Bibihira nga raw ang nakakagawa sa una kaya umaasa ang karamihan sa ikalawa. Sa pinakataas na bahagi ng tower ang huling yugto o ang pagkilala kung karapat-dapat maging isang magyavander ang isang magician. Ngunit dahil nanganganib na di pumasa ang mga nasa laylayan sa akademya pa lang, sinimulan agad ni Wertner ang kanyang remedial class. Matapos ito sabay nilakad ni Colette at Will ang hallway, kung saan bistado ni Colette na nahirapan si Will sa mga task na ipinagawa ng guro. Naiintindihan naman ito ni Will dahil baldog siya sa mahika at piniling magpasalamat dahil nagmamalasakit ito sa mga nasa laylayan. Bagay na alam ng dalawang hindi gagawin ng ibang propesor lalo na si Edward. Sa ilang sandali nakita ng dalawa si Sean kung saan nagmartes ang bakla nitong kasama. Sa di umano pagtalo nito sa isang sentinel nakatumbas ang 10 puntos. Sa isang banda alam ni Sean sa sarili na imposter lamang siya sapagkat si Will ang nakatalo sa halimaw. Kaya nang mapadaan ito sa harapan ay naiisip niya na parang nagmamalaki ito kaya agad niyang koniliuhan. Walang balak pumatol si Will habang pinigilan naman ni Colette ang mayabang, dahil my loves niya ang kinikwelyuhan ito. Sa opisina ng punong guro, todo reklamo naman si Edward na nagmungkahing i-expel si Will sa eskwelahan. Hindi sumang-ayon si Caldron at dito na sinabi ng propesor na hindi kailangan ng eskwelahan si Will na isang mandirigma at hindi isang magician. Ang nag-iisang individual na kayang lampasan ang mahika nang hindi ito ginagamit. Pinakita ni Caldron ang talaan kung saan sinabi niyang kung aalisin ang kawalang kakayanan sa mahika, ay siguradong dekalibre si Will dahil sa husay nito sa kasulatan. Isang binata na nakitaan niya ng potensyal sa anumang posibilidad. Dagdag pa nito na tungkulin ng akademya na linangin ang sinumang may kagustuhan sa pagkatuto. Dito naman sinabi ni Edward na ang problema ay dahil magyavander ang gusto ni Will at hindi ang matuto. Bagay na sinang-ayunan sa wakas ni Caldron na ngayon ay pinahintulutan ng propesor na subukin si Will sa sarili nitong paraan. At ang kapalaran ng binata kung ma-expel o pumasa ay nasa kanya na rin. Dahil dito nakangiting umalis si Edward na halatang gigil sa binata. Balik sa ating bida, nagpatulong ito kay Colette para makuha ang librong kailangan sapagkat wala siyang kakayahan, na isara o buksan ang locker na hiningi niya ng paumanhin. Siyempre basic lang ito kay Colette na sinabing hindi pa rin nagbabago ang binata. Ayon naman kay Will, wala naman siyang choice dahil pinagbawalan siyang dalhin ng espada sa campus rason para di siya makapag-ensayo, at kung bumalik naman siya sa dormitoryo ay di siya makakawala sa roommate. Dito na nabanggit ni Colette si Rusty kung saan sinabi nito na mukhang best friends ang dalawa. Sinabi naman ni Will na sakto lang, hanggang sa napunta na nga sila sa study hall. Puspusan ang pagre-review ni Will na kasalukuyang tinatala ang importanteng kaganapan sa Battle of Garzaronso. Nagpaha nga kay Colette na sinabing napakalayo na ng agwat ng binata kumpara sa kanya sa kasulatan, kaya hindi na nito kailangan patayin ang sarili sa kakasulat. Sinabi naman ni Will na hindi siya pwede makampante dahil maaari siyang bumagsak anumang oras. Dagdag pa niya na nag-enjoy siya sa sinusulat, sapagkat tumatalakay ito sa hindi pagsuko ng mga dwarfs laban sa pinakamalakas na katunggaling sa lamangkero. At ang hindi pagsuko ay mismong paglampas kahit pa sa mahika, ang paborito niyang linya na natutuhan kay Professor Wertner. Sa ilang sandali, nakita ni Colette ang uban sa ulo ni Will kung saan humingi ito ng pahintulot bunutin iyon.
Nagresulta para sa landian na agad namang pinutol ni Professor Edward na pinapunta ang binata sa spell hall. Pagkarating doon ay straightforward ang propesor sa nais mangyari. Sinabi nito sa binata na bibigyan niya ito ng tsansa para makakuha ng 5 credits sa spellwork. Kailangan lang ng binata na mapatamaan ng 1 beses ang propesor, ngunit kung mabigo ay papaalisin siya sa eskwelahan at wala rin siyang karapatan tumanggi sa pagsusulit. Lumipat ang eksena kay Wertner na ipinatawag ni Caldron na agad ipinakita ang kasalukuyang exam ni Professor Edward kay Will. Umalma si Wertner ngunit sinabi ng punong guro na binigyang pahintulot niya ang propesor na subukin ang binata, sapagkat binigyan niya rin ng pahintulot si Wertner na bantayan ito. Para lamang maging patas umano, sabi ni Caldron. Ganun pa man, sinabi ni Wertner na masyado itong malupit sapagkat si Edward ay salamangkero na muntik pang maging Magyavander. Balik sa ating bida, mabilis itong naglunsad ng sipa sa propesor, ngunit nasanggayon ng shield magic na tinuya ngayon ng guro dahil sa ginawa. Matapos maitulak sa itaas, pinatamaan ito ng malakas na flame magic si Will na nagdulot ng matinding pinsala. Habang bumabangon ay naiisip na ni Will na halos walang kahinaan ang stance ng guro at talagang napakalakas nito. Nagpatuloy ang pagsasagupa ng dalawa hanggang sa lumipat ang eksena kay Colette na napapaisip kung ano na ang nangyari sa crush. Pinutol ni Kiki ang pagkapraning na ito na agad tinungo ang locker para kunin ang espada, habang kita ang dugo sa sahig dahil napinsala rin sa huling pag-atake ni Edward. Balik sa ating bida na bumagsak ngayon sa sahig. Habang palapit si Edward ay nagbigay ito ng maikling quiz kay Will tungkol sa Battle of Garzaronso. Tinanong nito kung ilang magician ang kinailangan para talunin ang hukbo ng mga dwarfs. Sinubukan ng binata na bumangon pero inapakan siya ng guro sabay sabing isa umano. Isang magician ang tumalo sa 10,000 hukbo ng mga dwarfs na nagpapakita ng kadakilaan ng mahika, higit sa espada o anuman, kaya dapat nang limutin ng binata ang maging Magyavander. Dito na pinilit ng binata na tumayo at sinabing kahit pa ganon ay hindi niya isusuko ang pangarap maging Magyavander. Hinawakan niya ang paa ng guro na agad siyang sinipa at ngayon ay nagtanong kung ano bang puwersa ang nagtutulak sa binata, para sabihin ng buong puso ang mga salitang yun. At sa isang epic scene ay sinabi ng binata ang mga ito. Dahil gusto kong makasama ang aking minamahal at tuparin ang pangako ko kay Elfaria. Nagpagulat ito kay Edward na hindi makayanan ang narinig, dahil napakababaw, walang kwenta at kalokohan umano ito kaya magkaroon man lang daw si Will ng kahihiyan. Hindi nagpatinag ang binata, na sinabing kahit anong sabihin ng guro ay aabutin niya ang itaas para makita ang dapit hapon kasama si Elfaria. Dito na dumating si Colette na agad itinapon ang espada kay Will para sa huling tapatan ng nag-aalab na mandirigma at propesor na mapanghamak sa walang kakayahan sa mahika. Naglunsad si Edward ng apoy na winasak naman ni Will ng Moria sword na nakilala ni Edward. Sunod naghanda ang propesor para sa sunod-sunod na pag-atake na nagpakaba ng husto kay Will, na nasa harapan ngayon ng salamangkero na malapit sa lebel ng isang Magyavander. Ganun pa man, hindi siya umatras at ngayon ay sinagupa ang nag-aalab na apoy ng propesor na nagpaalala sa mas malalim na leksyon ng Battle of Garzaronso. Kung saan may isang dwarf ang hindi sumuko, na kahit pa sa pagkaubos ng kasamahan ay lumaban ito at nakapagpatama ng isang atake sa salamangkero. Tumalo ng binata sa itaas para iwasan ang pag-atake at bumagsak ng parang kidlat na bumasag sa malakas na magic shield ni Edward. Sa mabilis na pag-usad makikita ang dalawa na nagkatutukan, subalit sa dugong ito ng propesor itinanghal ang nagwagi. Ito ay walang iba kundi si Will Surfort na sa pagkahimatay sa tango ni Colette, recap natin ay kanilang tinapos. Sunod naman nating i-recap ang ikalawang kabanata ng romantic series na ito. Aantayan ko kayo, salamat sa panunood. At palike naman dyan.